Sa pagkasirang muli ng mamahaling sasakyan ni Mr. Uchi Yamada ay muli itong nakiusap na makapag-file ng panibagong claim. Nakaluhod itong nakikiusap dahil para iyon sa family trip nila nitong darating na linggo, at para maibalik ang dignidad ng kanyang pagiging ama dahil ngayon lang ulit sila magkakasama-sama. Ngunit hindi siya napagbigyan. Galit na sumugod si Mr. Uchi Yamada sa opisina ng chairperson upang ipatanggal na si Onizuka, nang biglang madatnan niya ang presidente ng PTA na hinihiling na mapatalsik na ito bilang guro dahil sa pagkuha nito ng litrato sa kanyang anak ng nakapanti lang. Pero wala roon ang chairwoman kaya walang makapagdesisyon tungkol sa reklamo. Sa labas ng opisina ay inisip ni Fuyutsuki na baka may matinong dahilan si Onizuka kaya niya iyon nagawa, at kaagad niyang tinawag ang guro. Ipinaalam niya kay Onizuka na naroon ang PTA president, at sumagot ito na bilang guro ay haharapin niya iyon. Nang biglang mapansin ni Fuyutsuki ang namamagang braso ni Onizuka dahil sa pagpupush up nito ng maraming beses kaya bumigay ang buto nito. Bumaba si Fuyutsuki sa opisina ng chairwoman at sinabing hindi makakarating si Onizuka dahil na hospital ito. Gayunpaman hindi pa rin tumigil si Mrs. Uehara at sinabing magpapatawag siya ng emergency meeting bukas upang mapatalsik ang guro. Nagpasalamat ang chairwoman sa palusot na ginawa ni Fuyutsuki pero sinabi nito na totoong nabalian ng braso si Onizuka. Samantala, tuwang-tuwa si Mr. Uchi Yamada dahil sa wakas ay may kumilos na upang mapaalis si Onizuka sa eskwelahan. Sa classroom ay nagtawanan naman ang grupo ng mga pasaway dahil sa pagsugod ng PTA president at inisip na mapapatalsik na roon ang guro. Sa faculty ay nakibalita sa Vice President ang iba pang miyembro tungkol sa balitang pagpapatalsik kay Onizuka pero malalaman pa ang desisyon bukas sa PTA meeting. Sigurado ang mga ito na dahil PTA President ang nakabangga ng guro ay matatanggal talaga siya sa trabaho. Sinisi naman ni Noboro ang sarili sa nangyari. Sabay na dumalaw si Fuyutsuki at Ryuji sa ospital, nagtaka si Ryuji kung ano ang ginawa ni Onizuka para mabali ng ganon ang buto nito. Nalaman nila na ikinandado ng mga nurse ang silid ni Onizuka dahil makulit ito at nakakaabala na. Ngunit pagpasok nila sa silid ay wala doon si Onizuka. Tumakas ito mula sa bintana ng ika-4 na palapag ng ospital. Nagtungo ito sa game center kung saan naroon si Kunyo at hinamon pa sa isang laro na ikinaubos ng pera ng estudyante. Sinabi sa kanya ni Kunyo na bukas na ang huling araw ng kanyang pagiging guro pero aniya ay hindi niya iyon susukwan kahit na anong mangyari kaya magkikita pa sila. Sa isang restaurant ay nakausap ni Anko ang ina at ibinalita sa dalawang kaibigan na gagawin yon ang lahat para mapatalsik si Onizuka, at saka pinlano ang muling pambubuli kay Noboro. Tingid sa kaalaman nila na naririnig ni Kakuchi ang usapan nila. Dumating na ang araw ng PTA meeting. Tinawag na basura at walang kwenta ng PTA president si Onizuka kaya aniya ay dapat lang itong mapatalsik sa eskwelahan bagay na sinang-ayunan ng vice president. Habang umiiyak sa harap ng PTA ang PTA president ay tuwang-tuwa pa ang magkakaibigan. Nang biglang dumating si Onizuka na naka-costume na parang unggoy. Umakyat ito sa stage at ginawang katawa-tawa ang nangyayari dahil aniya ay trabaho rin niyang pasayain ang eskwelahan. Dahil doon ay hiningi ni Mrs. Uehara ang boto ng lahat ng gustong mapatalsik na si Onizuka, at halos lahat ay sumang-ayon. Pero biglang dumating si Noboro, hinubad nito ang kanyang uniforme na ikinagulat ng lahat. Sinabi nito na bago nila patalsikan si Onizuka ay tingnan muna nila ang katawan nito. Bakas ang mga paso na dulot ng pambubugbog ni Naangko sa kanya. Dagdag pa niya na kaya nabalian ng buto si Onizuka ay dahil sa pagsalo nito sa kanya nang nagtangka siyang magpakamatay, at nagawa lang iyon ni Onizuka kina Naangko dahil nakita nito ang litrato niya at para matigil na ang pambubuli. Pero hindi maniwala si Mrs. Uehara na magagawa iyon ng anak niya. Nagpasalamat si Onizuka sa pagpapaliwanag ni Noboro ng totoong nangyari. Sa pagpupumilit na hindi iyon magagawa ng anak dahil wala silang sapat na ebidensya ay ipinarinig ni Kakuchi ang nai-record niyang usapan ni Naangko na sinasabi kung paano naging PTA president si Mrs. Uehara gayong bully naman talaga si Angko, at ang masasamang sinabi nito tungkol sa ina. Napatakbo si Mrs. Uehara sa anak na hindi matanggap na totoo ang kanyang narinig. Doon isiniwalat ni Angko ang sama ng loob sa ina at isinisi dito kung bakit siya nambubuli. Pero pinagsabihan siya ni Onizuka na wag isisi sa magulang ang kanyang masamang asal, sa halip ay buksan ang mga mata at humanap ng masayang gawin at hindi ang mambuli. Samantala, nagpasalamat si Fuyutsuki kay Kakuchi sa ginawang tulong nito para kay Onizuka, pero si Noboro pala ang humingi ng pabor sa kanya na gawin iyon para sa guro dahil ayaw nitong mapaalis sa eskwelahan si Onizuka na itinuring na niyang kaibigan. Sa opisina ng chairwoman, ibinalita nito ang pagtawag ni Mrs. Uehara na ipinakakanselo na ang pagpapatalsik sa guro at sa katunayan ay hiniling pa ni Naangko na maging homeroom teacher nila si Onizuka para mas madisiplina pa sila ng maayos.
Kaya naman hindi pa rin nakamit ni Mr. Uchiyamada ang nais na mawala doon ang guro. Hindi nga napatalsik si Onizuka pero hindi pa siya makakapagturo dahil kailangan niya munang magpagaling. Nang sumunod na araw, sinabihan ni Kunyo ang mga kamag-aral na simula bukas ay bibisita ang mga guro sa kani-kanilang mga bahay. May pagbabanta niyang sinabi na huwag patuloyan si Onizuka, at kapag magulang nila ang nagpatuloy dito ay kaagad nila itong harasin para umalis kaagad. Hindi maintindihan ng iba kung bakit pati iyon ay ipagbabawal pa ni Kunyo pero tinakot sila kaya sinabing susunod sila sa sinabi nito. Pero nang tanungin ni Noboro si Onizuka kung a-attend ba ito sa home visit ay sinabi ng guro na abala lang yun at total ay nakilala niya na rin naman ang mga magulang noong nag-PTA meeting. Ngunit natigilan ito nang sabihin ni Kakuchi na ang ina ni Kunyo ay mga nasa 20 pataas lang, dagdag pa ni Noboro na sexy iyon at single. Kaya naman agad itong lumabas upang silipin at kumpirmahin kung totoong nakakahumaling ang ina ni Kunyo. Doon hinanap ni Noboro ang litrato niyo noong nasa school festival. Nag-agawan sila sa album hanggang sa lumipad ang litrato ng ina ni Kunyo. Nakita iyon ni Onizuka at sinabing sexy nga ang babae nang biglang dumating iyon at nakitang tinitingnan niya ang litrato sa malaswang posisyon. Sinipa siya nito sa balls at dahil sa ingay ay lumabas ng bahay si Kunyo, nagulat ito nang makitang kausap ng kanyang ina si Onizuka kaya agad niya itong niyaya sa loob ng bahay. Nang tanungin siya ng kanyang ina ay hindi niya sinabing guro niya si Onizuka at iniba ang usapan. Natakot si Kunyo dahil baka maya't maya nang pumunta sa kanila si Onizuka dahil nakita nito ang kanyang ina at inisip na baka magkatuluyan pa nga ang dalawa. Kinabukasan habang nag-iisip ng dapat gawin para hindi na pumunta sa kanila ang guro ay ibinalita ng isa niyang kamag-aral na hindi na matutuloy ang pagbisita ng mga guro sa mga bahay nila kaya nakahinga na ng maluwag si Kunyo. Lumapit sa kanya ang dalawang kamag-aral at sinabing nakita nila si Onizuka na kasama ang kanyang ina, nagalit siya at sinabing hindi siya papayag na magkarelasyon ang dalawa. Maagang umuwi si Kunyo at hindi na sumama sa nagyayayang kaibigan. Nadatnan niya ang ina na nakasuot ng sexing dress, pinuna niya ito pero sinabi nitong makikipag-date siya na ikinagulat ni Kunyo. Palihim niya itong sinundan upang masigurado na hindi si Onizuka ang kadate ng ina. Nang biglang sumigaw si Onizuka mula sa likod niya at nalaman na iyon nga ang kadate nito. Habang kumakain ay ikinwento nito ang kanyang naging buhay nang mabuntis siya kay Kunyo. Ang pag-iwan sa kanya ng ama ni Kunyo at pagtakwil ng kanyang magulang kaya namuhay siya ng mag-isa sa isang maliit na apartment, iyon din ang dahilan kung bakit lumaki si Kunyo na hirap magtiwala. Nasa kabilang table lang si Kunyo at naiinis ito na hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa, nang biglang lapitan siya ng waiter para dagdagan ang order niya pero sa inis ay naalis niya ang kanyang sombrero kaya namukon siya ng kanyang ina at pinagtawanan siya ni Onizuka dahil sa pagbuntot nito. Nagalit siya sa kanyang ina sa pagsama nito kay Onizuka at sinabing kaya siya naloloko ng lalaki. Nang makauwi sa bahay ay agad siyang naglabas ng sama ng loob sa kaibigan na lalong nagpaisip sa kanya dahil sinabi ni Fujiyoshi na baka isama ni Onizuka ang kanyang ina sa Love Hotel. Agad siyang bumalik sa restaurant pero nakaalis na roon ang dalawa. Sa harap ng Hotel New York ay inisip niya na nagkaroon ng anak ang dalawa bagay na hindi niya matatanggap kaya naglakad siya at nasagi niya ang isang lalaki kaya nabugbog siya ng mga ito. Nang makauwi siya sa bahay ay nadatnan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, naisip ni Aizawa na gawa ng issue si Onizuka at ang ina ni Kunyo para mapaalis ang guro sa eskwelahan pero hindi pumayag si Kunyo na gamitin ang kanyang ina. Habang naliligo ang guro ay palihim yung tinitingnan ni Kunyo, maya-maya pa ay sinugod ito ni Kunyo at sinabing kung gusto nitong makipag-date sa kanyang ina ay kailangan muna siyang talunin nito. Isang karera sa game center lang pala ang hamon ni Kunyo. Parehong nais manalo pero sa huli ay si Onizuka ang nagwagi kaya makikipag-date siya sa ina ni Kunyo. Nang paalis na ay akmang nakipagkamay si Kunyo sa guro pero nilagyan niya lang pala ng paw sauce ang kamay nito para hindi matuloy ang date sa kanyang ina. Habang nagbibisikleta sina Kunyo ay narinig niya ang sigaw ni Onizuka na nasa likod nila at pilit na kinukuha ang susi ng paw sauce dahil hindi siya maaaring makipag-date ng ganon. Sa daan ay nakasalubong nila ang kanyang ina kaya isinakay niya ito sa bisikleta pero naabutan pa rin sila ni Onizuka at habang tumatakbo ay pinagsabihan siya nito dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo niya at tinatakbuhan niya ang mga bagay na hindi pabor sa kanya. Ngunit sa daan ay nakasalubong nila ang truck at sa pagliko ng bisikleta ay tumalsik ang kanyang ina pero mabuti na lang at nailigtas ito ni Onizuka. Doon ipinaintindi ni Onizuka kay Kunyo na hindi kailangang magbuwis ng buhay para lang protektahan ang isang tao. Nagpaalam na si Onizuka upang makipag-date pero nagulat si Kunyo dahil hindi nito kasama ang kanyang ina. Pakikipag-date pala sa ina ng mga estudyante niya ang tinutukoy ni Onizuka dahil iyon ang paraan niya ng pag-home visit para mas makilala pa ang magulang ng mga estudyante.
Pero hindi naniwala si Kunyo dahil aniya ay manyok ang guro kaya sinampal siya ng kanyang ina at sinabing ginawa lang ni Onizuka ang trabaho niya. Pero galit na galit pa rin ito kay Onizuka. Sa eskwelahan ay nakipaglaro ng animoy Spirit of the Glass si Onizuka sa kanyang mga estudyante. Masaya silang nilalaro iyon nang biglang magparinig sa kanila si Kunyo na itigil na iyon kaya siya ang napagtripan ni Onizuka, bagay na lalong nagpatawa sa mga estudyante. Hanggang sa napika na ito sa mga katatawanang sinasabi ng guro tungkol sa kanya, kaya pinalo niya ng upuan ang lamesa at natapakan niya ang nataw na sobrang baho na dala ni Onizuka. Habang naglalakad sa labas ng school ay nakasalubong ni Kunyo ang ina na nakasuot ng sexing damit, bagay na ayaw niyang ginagawa ng ina lalo sa publiko. Niyaya sila nitong mag-bowling at kaagad namang sumama ang dalawang kaibigan ni Kunyo at kasama rin nila si Onizuka. Sinabi ni Julia na niyaya niya ang guro upang makabonding iyon ng tatlo. Samantala, muling nagkaroon ng bagong sasakyan si Uchiha Yamada na iginarahe niya na sa likod ng gate para hindi na ito masira muli ni Onizuka. Nang biglang may tatlong lalaki ang lumapit sa kanyang sasakyan kaya kaagad niya iyong pinuntahan para linisin. Pero nang makababa siya ay wala na doon ang sasakyan niya. Sa paglalaro ng bowling ay naging magkakampi sina Kunyo at Onizuka at katunggali nila sina Julia. Sa unang subok ni Kunyo ay sa gutter agad dumaan ang bola kaya naman tinawanan siya ni Onizuka pero sa huli ay tinamaan pa rin nito ang pinset. Nang si Onizuka na ang maglalaro ay nagulat sina Kunyo nang mabasag nito ang pinset dahil sa lakas ng paghagis nito ng bola. Biglang may tumawag kay Julia mula sa construction site kaya kinailangan niya nang umalis at naiwan ang apat na lalaki. Ang ending ay nagkagulo ang mga ito at nagbagsakan ng bola sa paa hanggang sa hindi na maalis sa daliri ni Onizuka ang mga bola dahil nilagyan pala iyon ni Kunyo ng glue. Saka ang mga ito umalis at tinawag na Doraemon si Onizuka. Habang naglalakad ay hindi napansin ni Kunyo ang nakagaraheng sasakyan kaya nabangga niya ito na ikinainis niya at saka sinipa iyon pero isang grupo ng kalalakihan ang umanong nagmamay-ari nito. Napatrouble sila pagkat pinagbintangan sila na nagisgasan ang sasakyan kahit gulong lang naman ang sinipa ni Kunyo. At nang umabante lang si Kunyo ay nasaktan na kagad ang isa sa mga ito at sinabing nabalian ng buto. Dahil doon ay siningilan siya ng mga ito ng mahigit 1,000,000 yen para umano sa mga danyos. Pero sinuntok niya ang nasa harap niya at saka tumakbo pero nahila ng mga ito si Kusano. Maya-maya pa ay dumating si Onizuka at nagpakilala bilang Doraemon. Nilapitan nito ang grupo at gusto pang makisali sa ginagawa ng mga ito, itinanggi rin niyang kilala niya sina Kunyo. Ibiniti nila ang tatlo sa isang puno na parang mga larva at inisip na gawing punching bag pero sinabi ni Onizuka na masyadong maawain ang grupo kaya binigyan niya ng mas malupit na ideya ang grupo kaya naman nagmamakaawa ang tatlo na tulungan sila ng guro. Nang biglang sabihin ni Onizuka na patalunan sila sa Bay Bridge. Nang makarating sa tulay ay sinubukan nila kung gaano ito kalalim. Nang una ay hindi maniwala si Kunyo na seryoso ang guro hanggang sa lagyan na nito ng tali ang mga paa niya. Nagmakaawa siyang wag ituloy ang balak pero sinabi sa kanya ni Onizuka na matapang lang pala siya sa school pero kapag napatrouble at hindi na alam ang gagawin ay wala siyang maipakitang tapang. Hindi nga niya nailigtas ang mahal niya sa buhay. Kaya sinabi ni Kunyo na ipapakita niyang kaya niyang tumalon at pag nagawa niya iyon ay hindi niya hahayaang mahawakan man lang ni Onizuka ang kanyang ina. Lakas loob itong tumalon na ikinagulat ng lahat. Nang hinihila na si Kunyo pataas ay sunod na tinalian ni Onizuka ang paa ni Longhair upang siya naman ang sumunod na tumalon. Pinasag niya ang dalawang bola na nasa kamay niya at doon ay isa-isa niyang sinuntok ang apat na lalaki hanggang sa mahulog sa tulay. Sa takot ni Longhair ay kaagad na itong umalis. Hindi naman makapaniwala si Kunyo sa kanyang nakita. Hinabol ni Onizuka si Longhair at kasama niya sina Kunyo. Sa pagtalbog ng sasakyang gamit nila ay nabuksan ang box ng kotse at doon ay lumabas ang litrato ng pamilya ni Mr. Uchiha Yamada kaya nalaman nilang ninakaw lang iyon ng grupo. Habang hinahabol si Longhair ay kung ano-ano na ang nasagasaan ng kotse ni Mr. Uchiha Yamada hanggang sa hinabol na rin sila ng mga pulisya pero hindi pa rin tumitigil si Onizuka. Kinabukasan habang iniisip ang nawawalang sasakyan ay ibinalita ng isang guro kay Mr. Uchiha Yamada na nasa parking lot na ang sasakyan niya na ikinatuwa ng matanda kaya agad niya iyong pinuntahan pero sa pangatlong pagkakataon ay nasira na naman ito. At dahil siya ang may-ari nito ay siya pa ang naimbitahan upang tanungin tungkol sa nangyaring habulan kagabi. Samantala, tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ni Kunyo dahil laman ng balita ang nangyari kagabi at natakasan nila ang mga pulis. Gayunman hindi pa rin tumitigil sa pag-aasaran sina Kunyo at Onizuka.